good morning, class. Who do you want to lead the prayer? Yes, miss? Yes, can you lead the prayer? Okay. Let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. O God, thank you for fulfilling all our needs. May your blessings rest upon us and make us worthy children. Guide us in all our undertakings. Make us wiser and better human beings. Enlighten our minds and cleanse our hearts, that we may lead a worthy and righteous life. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you for leading our prayer. Now, let's see kung sino ang absent for today. Okay, Miss President, can you lead the name who's the absent for today? Okay, thank you. Walang absent for today. Perfect attendance kayo sa akin. Now, ready na ba kayo maglaro ng ating laro ngayon for our motivational activity? Okay. Now, group yourself into 5 members per group. And kung sino yung sa inyo, leader sa inyo, punta sa akin and may bibigay ako sa inyong activity and I explain it. Tapos, gagawin niyo ito bilang magkaka-grupo. Okay? Okay, now, group yourself into 5 members ha. 5 members lang. Okay. Then na kayo mag-groups. Okay. Now, may bibigay ako sa inyong ganito. Tapos, syempre, alam nyo naman to, di ba? Mag-word search tayo. Yan ang pamagat ng ating laro for today. Hanapin nyo dito kung alin yung mga dapat hanapin. Nakalit naman yan dito. Then, pag nahanap nyo na siya, iaano natin siya, pupunta sa harapan yung inyong leader o kung sino yung gusto nyong mag-lead sa inyo. Tapos lahat ng leaders pupunta sa harap, then iaano nyo siya, isasabihin nyo sa akin kung ano yung nahanap nyong words dito sa word search natin sa binigay ko sa inyong papel. Okay? Now, let's do the activity na. Okay, good luck! Do you guys all enjoy our activity? Okay, sa ating activity, ano yung mga napansin nyong na word research nyo dun sa pina-activity ko sa inyo kanina? Ano yung mga nahanap nyong words? Okay, tama. Okay, dun sa sinagot mong yon, ano sa tingin mo ang ating topic for today? Tama. Ang ating topic ngayon ay isang safety precautions in welding. So, let's move on in our personal protective equipment na dapat nating gamitin para maprotektahan natin ang ating sarili. Okay, yan sa picture na yan, syempre, ang unang-una dyan is yung helmet and goggles. Yes, tama. Yung helmet and goggles ay pinoprotektahan nito yung ating muka, also yung ating mga mata. Kasi sa pag-weld natin, may mga lumalabas doong sparks, and kapag tinitikan mo yung sparks na yon, syempre yun yung radiation niya, magkakaano ka sa mata mo. Kaya pinoprotektahan din tayo nito sa intense light, also the irritation. Kasi kapag tumama yan sa inyong mata, magkakaroon tayo ng mahihirapan tayo dumilat, mamamaga ang ating mata. Ganun yon. Kasi nga yung mga chemical burns.
Also, syempre, kung kailangan natin ng protection from eyes and also sa mukha natin, syempre, kailangan din natin yung paghinga. Kasi may nilalabas yung usok. Yung usok na nilalabas nun is yun yung fumes. Kasi, protektahan tayo nun para hindi tayo mahilo. Para di tayo mahilo kasi kapag naamoy mo siya, 'di ba? Makakaano ka ng pagkaantok. Pero kung yun lang yung nararamdaman natin is masama pa rin yun sa ating health. Also yung ating ear muffs and earplugs, syempre alam naman natin to, ginagamit natin to lagi. Ito yung syempre maingay siya pag ginagamit natin, so sobrang masakit siya sa tenga, so kailangan na lang din natin to protection sa ingay nun. Alam naman natin lahat yan. Also, yung gloves and boots naman, ito yung protections from burns, electric shock, heat, and fires. Kasi nga, 'di ba, kapag nag-weld tayo, may sparks nga na lumalabas doon. So, hawak natin yung ginagamit natin para magkaroon siya ng spark. Syempre, malapit yung kamay natin doon. So, maaari nitong matamaan yung ating kamay, kaya need natin ng gloves. Also, mainit din siya kapag matagal mo siyang ginagamit. Also, naman yung boots naman, ito yung syempre, mamaya pa to. Syempre, kapag mabigat yung mga gamit natin, yung mga bakal natin, kailangan natin siyang protektahan yung paa natin, kasi kapag yun na bumagsak sa sahig or yung paa mo naman nakalagay doon, maaari siyang matamaan. 'Di ba? So, yun ang ating PPE. After natin i-discuss yung personal protective equipment na dapat natin gamitin sa ating pag-actual welding, sunod naman natin is yung mga do's and don'ts na dapat nating gawin or mga dapat nating iwasan kapag tayo ay nag-weld na. Yung number 1 dyan is yung make sure the machine is properly installed and in good working condition. So, ano yung pagkakaintindi nyo dito? Yes? Very good, tama. Dapat nating muna tignan or i-check ng maayos kung properly installed ba yung mga gagamitin nating machine. I-double check muna natin bago natin ito isaksak, kasi baka magkaroon tayo ng explosion. So, dito naman sa number 2, wear protective clothing to shield the body, the potential burn gloves for the hands, goggles for the eyes, apron for the body, mask for the eyes, and safety shoes. So, ito naman yung kaninang diniscuss din natin na kailangan natin ng personal protective equipment bago tayo tuloy doon para protektahan ang ating sarili. So, ito naman, yung number 3 is yung remove all flammable materials near the welding work area. So, may nakakaalam ba dito kung ano ibig sabihin ng flammable materials? Okay, yes, Miss President, paki-explain. Tama. Flammable materials, ito yung mga bagay na nasusunog. So, dapat natin itong itaboy or ilayo sa welding work area natin para maiwasan yung magkasunog. So, yung sunod naman is yung always wear suitable proper eye protection when welding, grinding, or cutting. Ito yung sinabi ko din sa inyo kanina na kung bakit natin dapat tayo magsuot ng eye protection when we do the welding. Pakiulit nga, bakit natin kailangan isuot to? Okay, tama. Okay, tama yung sabi niya na dapat natin itong isuot kasi magkakaroon tayo ng pinaprotektahan nito yung ating mga mata para sa iwas na pagkamuta pag natutulog or pamamaga. Tama.
Okay, ito naman sunod is yung do not weld on container that hold combustible material without taking special precaution. So, kung kanina may flammable material tayo, ngayon naman, ito naman is yung combustible material. Okay, ano ba ang pinagkaiba ng flammable sa combustible? Oh yes, miss. Paki-explain. Tama. Yung flammable materials, ito yung sinabi ko nga sa inyo, katulad nga ng sinabi niya, ito yung mga nasusunog na mga bagay, mga plastic. Ito namang combustible material, ito yung mga bagay na mabilis makasagap ng apoy or sunog. Kaya dapat din natin itong iwasan at hindi natin dapat siya ilagay sa malapit na welding work area natin para iwas na din. Okay, ito namang sunod yung see to it that the floor is dry in case of wet. Stand on a dry insulated platform when welding in damp wet areas. So, bakit natin kailangan i-check muna yung inaapakan natin bago tayo mag-welding? Bakit natin kailangan muna siya i-check kung dry ba siya or basa siya yung inaapakan natin? Okay, miss? Okay, sige. Let's answer. Look, answer na. Tama, kasi ito, tama yung sinabi niya na magkakaroon tayo ng electric shock kapag when we do the welding in wet area. Syempre, lalong-lalo na kung wala kang kung wala kang safety shoes na suot. Lalaka ka na, ano ka na niyan, 'di ba? Kasi kapag nga kumag-ayos tayo ng kuryente, 'di ba, yung mga napaayos natin sa loob ng bahay, nagsusuot sila ng mga sapatos kapag nag-aayos sila ng kuryente din sa loob ng bahay niyo, 'di ba? Kung saan man basta nakikita niyo siya. Pero ito naman sa atin ganun din, katulad din niya na dapat natin huwag tayong mapaksa basa kung magtatrabaho tayo ng ganun or gagawa tayo sa welding, 'di ba? Kaya dapat always check, 'di ba? Or kung ayaw niyo naman, dapat may suot kayong safety shoes para iwas din na disgrasya. Ito namang isusunod natin is yung repair or replace defective cables immediately. Okay. Kapag ka nalaman natin na may sira na sa ating kagamitan or yung mga cables na ginagamit natin sa mga nakaan dyan sa mga machine na gagamitin natin, palitan na rin natin agad. Kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, malilimutan tayo sa mga bagay-bagay, di ba? So, kailangan na natin siyang palitan agad para hindi na natin kapag ginamit natin bigla, hindi natin alam na siya pala yung mga kable na gagamitin natin, di ba? Kaya, kung may oras man or may natitirang oras, di naman gisinid na palitan agad. Or sabihin nyo na agad sa atin na may sira pala, ganun, di ba? Para hindi na tayo magkaroon ng ng mga pangyayari na hindi dapat mangyari. Okay, yung sunod naman, ito, welding shop should be equipped with fire extinguishers. Siyempre, saan ka makakita ng welding shop na walang fire extinguishers in case of emergency, need natin siyang gamitin. Kaya kung magtatayo man kayo, dapat mayroon yan. Always. Okay? Sunod naman nito is yung welding shop should be well ventilated to remove the smoke and fumes. Ito nga yung dapat kung sinabi sa inyo kanina na kailangan natin gumamit ng respirators kasi nga 'di ba? Kailangan well ventilated siya para hindi siya maano ng usok, kumukulob para hindi tayo mahilo. Okay, ito naman. Keep in mind that the remaining stuff is extremely hot and disposes of them in a proper container. It may be a potential hazard when it falls on the floor. So, okay. Nga kung ano yung pagkakaintindi nyo, yes? Okay, kaya yes, can you answer na? Okay, tama. Tama yung pagkaka-interpret niya na lagi daw natin i-keep sa ating utak yung mga remaining stub natin is kailangan in-disposes in proper container.
Lalo na kung, ano, 'di ba, nahulog siya. Okay, tama. Ito naman, anong pagkakaintindi niyo dito sa always mark this welded work with the word hot? Okay, yes. Yes, you can. Yes, you can answer. Okay, tama yung pagkaka-interpret din niya. Active kayo, ah. Always mark this welded work with the word hot kasi nga, 'di ba? Tulad nga ng sabi niya, marami tayong gumagamit niyan. Marami tayong mga klase na minsan may pakalamera na walang suot na protective. Alam ko naman na hindi lahat kayo magpapatanggal-tanggal kayo ng ano na gloves ninyo. So, kung saan kayo hawak, adi pagkahawak nyo, hindi nyo alam na mainit pala. So, after natin gumawa nun, always mark just hot na para alam na natin na mainit pa siya. Diba? Ito namang if on an elevated position, pose a person on the ground as a fire watcher. Siyempre, kailangan, ako, teacher niya ako, kapag, kag, okay, yes, one you can interpret this, okay. Let's, answer, what's your, ano, thinking, thought of this? Okay, tama. Tulad na, tama ng example na, yung din sana yung example ko na, ako, tulad nyo, teacher na, kailangan nagtitingin-tingin ako sa mga gagawin nyo kung tama ba or may mali ba or may umuusok na, 'di ba? Para in case na 'di ba? Alam natin. Ito naman, leads and cables should be kept clear of passageways. Okay, bakit natin kailangan i-keep clear yung passageways natin sa mga kabling nakaharang dun sa daan? Okay, yes. Okay, na answer. Tama kasi maaari tayo doon matapilok, kasi palakad-lakad kayo, 'di ba? Tapos may naaapakan kayo or minsan naman natatapilok kayo, natatanggal saksakan, tayo niyan, magkakaroon tayo ng emergency. Dito naman sa susunod, yung make sure all electrical connection and welding cables are tight and well insulated. Do not use cables with fray, crack, and bare spots in the insulation. Siyempre, alam naman natin yan, di ba, na kailangan yung mga kable gagamitin natin is, wala silang, tawag dito, wala silang crack or mga cut na, spots, di ba? Kasi magkakaroon ng kuryente yan. Kaya need natin lagi i-check yung mga gagamitin natin o yung mga ipapalit natin mga kable kung yung mga nasira. Diba, papalitan. So, always check kung ano yung ipapalit mo na maayos ba, wala bang bare spots or crack na or hiwa na ganun, diba? Kasi kapag kagin sinaksak mo yun, tapos nahawakan mo yun, well, makukuryente ka. So, ito naman, yung always sound the electrode holder on its bracket and turn off the welding machine not used. So, kapag nag-weld tayo, kapag gumamit kayo ng electrode, patayin nyo muna bago nyo ipatong kung saan-saan, di ba? Upunit nyo muna sa saksakan o kaya kung nabibigatan kayo kasi mabigat yun, lalo na sa mga babae dyan na, di ba, nag-weld. So, dapat ihang mo muna kahit hindi mo pa napapatay pagkahang mo. So, pwede mo na siyang patayin, then bunutin sa saksakan after mo gamitin. Okay, arrange tools and materials properly when working. Okay. Ito naman. So, marami tayong ginagawa. Bakit natin kailangan itong gawin? Okay, yes. Ikaw. Okay. Tama. Kasi para alam natin kung saan natin dapat kukunin or ibabalik yun para hindi na dagdag kalat yung mga gamit natin or hindi na natin ma-misplace. Very good. Good explanation. Ito naman, last. List down the telephone numbers of the fire and health department. So, kung magtatry ka ng welding shop, okay, always, list down or hanap kayo ng mga telephone numbers ng mga fire and health departments kung sakali mang may mangyari, alam nyo kung sino tatawagan nyo. Diba?
Okay, class, that's all. That's all for discussion for today. Any clarifications, questions? Okay. Kung wala na kayong clarifications or any questions, we will have do the groups activity. Okay. Group yourselves into three groups. Three groups lang ha, three groups. Then each group, kung sino yung napagbotohan yung leader, pumunta rito sa akin and i-assign ko kayo kung ano yung i-assign ko kayo kung ano yung mga scenario na mga dapat nyong gawin. Magkakaroon tayo ng ano dito, groupings. Okay. Kung saan kayo ma-assign. Okay, now. Okay, yung mga scenario na mga pwedeng halimbawa, yung scenario nyo is yung welding in adverse weather conditions. Okay, paano kayo makakapag-weld kung may mga ganitong weather conditions, may bagyo, 'di ba? Ganon. Ganon. Then iaano niyo siya sa harap, iaano niyo siya sa harap, i-discuss niyo and i-demo nyo kung ano yung mga pwede nyong safety precautions na dapat gawin sa mga weather na gano'n ang mangyayari. Okay? Okay, now let's do the activity. Very good guys, very good kayo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili sa inyong mga ginawa sa pagde-demo and pag-discuss ng mga safety precautions, whether kung anong mga dapat gawin sa mga scenario na binigay ko sa inyo. You do the good job. Okay, very good. Okay, now, before we end this, I have a question sa inyo and magtaas to ng kamay yung mga gustong sumagot dito sa aking mga katanungan. Pero for that, may mga katanungan ba kayo sa akin? Any clarification or questions bago ako magtanong sa inyo? Okay, none. Kung none, ako naman ang magtatanong sa inyo. Okay, ito. Magtaas na lang kami kung sino gustong sumagot ha. What are the common safety measures that should be implemented across all types of welding processes to ensure worker safety? Ensure nyo din yung mga kalagayan yung safety ninyo, okay? Okay, yes, Miss. Okay, yes, Miss Fajardo. Okay, very good. Okay, palakpakan niyo si Miss Fajardo. Tama. Okay, ito naman, wala naman tama o mali, basta magbigay lang kayo ng ano ninyo, okay? Okay, for number 2, pangalawang katanungan, taas na ng kamay. How do general safety precautions in welding address the potential hazards associated with exposure to toxic fumes and gases? Okay, paano nyo i-general safety precautions yung mga potential hazards na na-expose sa toxic fumes and gases? Okay? Okay, yes, you can answer. Okay, very good. Okay, tama. May mga points kayo sa akin. Okay, tama yung mga inyong kasagutan. Okay, ito na lang. Ito. Why is it important for welders to prioritize and adhere to safety precautions? Okay, yes. Ikaw. Okay, tama. Anong apelyido mo nga? Okay, tama. Okay, tama, Miss Martinez. Ito naman, itong susunod na katanungan ko, magtaas lang kayo ng kamay. By groups naman to. Kung sino sa inyo, kung anong grupo yung nakasagot, dagdag points yun sa, kasama yung buong groups nyo. Okay? Okay. Ito, what impact those these have on overall workplace safety and productivity?
Okay, sige. Dun tayo sa mababang nakakuha ng score. Group 1, para mataas yung grupo nyo. Dagdag points. Okay, yes, saka na-answer na. Okay. Dagdag points ng group 1 ha. Okay, ito, last. How can the enforcement of safety precautions in welding operations influence the reduction of accident rates and long-term health issues among workers? Okay, sige, group 3. Sino pwede mag-answer sa inyo? Okay, sige, you, the leader, can answer. Okay, tama. May mga dagdag points kayo sa akin, mga nakasagot, and yung mga by groups na nakasagot at taas yung grades ninyo. Okay, now, kung alam naman na ninyo, lahat kayo nakasagot, lahat kayo naintindihan yung mga naituro ko for today. Now, let's have the quiz, 10 items quiz. Nasa 10 items quiz siya. Nilagay ko siya, mamaya ko siya ilalagay after nito dun sa G Classroom. Ano lang yun 5 minutes lang. Mag-chat ako sa GC natin kung kapag na-i-upload ko na, okay? Pagka-chat ko nung na-i-upload ko na, hanggang 5 minutes allotted time lang yung ibibigay ko sa inyo para masagutan nyo siya. Kaya be active dun sa GC natin. Okay? 10 items lang siya. Okay, for our assignment naman, in the next meeting, pagkakita natin, magdadala kayo ng assignment. Ayan, makikita nyo dyan. Ilalagay ko dyan. Yung mga assignment na dapat nyong dalhin sa next meeting natin. Okay? Any clarifications, questions? None? Okay, none. Okay, see you next meeting. Bye-bye.